So, pauwi ko na tayo ng bahay ngayon. And sobrang sunny ng weather. And since sobrang sunny naman, this is a good opportunity ka para makapag-swimming sa lake. Kasi kapag malamig ang panahon, medyo malamig din naman ng konti yung lake, guys, dito sa Finland. Pero actually, malamig-lamig pa rin yan. Pero pag gumalaw-galaw ka dun sa tubig, iinit na rin yun. So, magsiswimming kami ngayon, guys. Pupunta tayo dun sa pinakamalapit na lake sa amin na pwedeng mag-swimming. Actually, nakapunta na kayo doon before yung dinala ko si Carlos tsaka si Elisa doon para makita nila yung unfrozen na lake. So, yeah, hindi namin sila kasama, guys, kasi nasa trabaho sila. Si Carlos, alam ko, is Il Tavoro. I don't know with Elisa kung ano ba siya, morning siya today. Kasi kung morning siya, pwede namin siyang isama mag-swimming doon sa lake, guys. Kung gusto niyang mag-swim. Yeah, but for sure, si Anika and Nico maliligo yung dalawang yun. And, of course, isasama namin kayo. Take a breath, it's summer, summer. Smell the perfume in the air. Loving how the days are longer. Sit out on the porch, dear. Tea is sweet like smiles on faces. Water's warm, so jump right in. In the pastures, horses race and breezes blow on your skin. Make it last as long as you can. Make the sunlight your best friend. Sleep with windows open and then begin again. Take a breath, it's summer, summer. Go out barefoot in the rain. Pick tomatoes and cucumber. You can eat them all day. Find a tree and sit right under. Watch the ladybugs take flight. Try and catch a four-leaf clover. Everything is alright. Make it last as long as you can. Make the sunlight your best friend. Sleep with windows open and then begin again. Make it last as long as you can. Make the sunlight your best friend. Sleep with windows open and then begin again. After swimming, guys, mag-check tayo dito sa gubat kung meron ng mga signs ng chanterelles. Kasi dun sa Finnish group, meron ng nag-post doon na meron na silang nakitang mga chanterelles, guys, pero maliliit pa. Dito naman mag-check lang tayo kung meron na ba ding mga signs na tumubo na ng mga mushrooms. Maglalakad-lakad lang ako sandali dito. Tingin-tingin lang ba silip-silip. Dito na tayo, guys, sa loob ng gubat. Pero di naman ako magtatagal dito. Daming nuno sa punso, guys, oh. Di yan nuno sa punso. Ants house yan, guys. Murhay spesa ang tawag nila sa Finnish. Bahay ng mga langgam. Meron pa doon, nuno sa punso. Sa atin yan, nuno sa punso na tawag. Pero dito, bahay yan ng ants, guys. Marami yan dito sa forest. Check ko lang naman yung mga area, guys, kung saan ako nakakuha last time. Baka meron ng signs. Kung wala pa, di okay lang din. At least na-check ko, diba? Yan o, may malaking nuno sa punso doon, guys, oh.
my God, guys. This is the first time. First time ever. Nakakita na ako ng mushroom na hinahanap ko talaga for... Oh my God, ganito itsura niya. Guys, ito yung mushroom na sinasabi ko na hinahanap ko. Ito yung mga mushroom, guys. Oh my God, meron pala dito. Tama pala yung sabi ng patient ko, guys. Sa gilid daw ng mga kanal, sa mga areas na nabungkal, dun daw tutubo. Meron dito, guys. Tingnan nyo. Oh my God, first time ko makakita. Ito yung Corvus sieni, guys. Corvus sieni or yung false morel. This is a poisonous mushroom. Kailangan siyang i-boil, guys, bago mo siyang maluto or bago mo siya makain. Ipabukalan mo siya ng pakukuluan mo siya ng 5 minutes. Tapos yung water nun is itatapon. Oh my God, this is the first time. Dito lang pala siya makikita, guys. Meron ako nakita ditong 3. I think I'm gonna pick this one. Oh my God, ang ganda. Pero alam niyo ba, hindi ito kailangan tabunan, guys. Kasi ito siya na mushroom. Isutubo siya sa mga areas lang na sira nga yung ng lupa. Gaya dito sa side na to. Parang nalubak-lubak siya balit. Siguro sa amin ang ganito, no? Oh my God, tingnan nyo. Tapos sa mga balason na areas, guys, or mga mabuhangin na areas, meron ako nakitang 3, guys. Ito pa yung isa. Kunin natin to, guys. Oh my God! Sorry, guys, ha. OA na para sa iba, but it really feels good makahanap ng mushroom. And this is a poisonous mushroom, guys. Bawal itong kainin sa ibang parts ng tawag nito ng Europe. Pero dito sa Finland, this is a delicacy. Pick natin tong isa, guys. Oh my God! Oh my God! Hala ka, oy. Ay, humuka, oy. Humuka siya, guys. Ayan. Ay, humuka niya, oy. Ngunaan di ang itsura. Oh my God. This is my first false morels, guys. And alam niyo ba, meron pa na akong nakita dito. Hala, uy. Wala man akong mga basket na dala or balde or mga plastic. Meron pang isa dito, guys. Ayun, oh. Ito, oh. Ayan, oh. Oh my God. Ang ganda. Kunin natin. Yay. Ayan, oh. Oh my God. Sobrang tuwa ako, guys. Ito, oh. Sobrang nakakatuwa. Pag nakakita ka ng isa, yung mata ko, guys, wala nang masiga na. Oh my God. Hello. Dito ko lang sa gilid, guys. Alam niyo itong forest na to. Yan, yung buong forest na yan. Hanggang doon sa pinakaloob, guys. Maraming chanterelles dito. Ito yung isa sa mga secret places ko. And ngayon, first time ko dito nakakuha ng false morels. Or itong, nakalimutan ko na pangalan niya, guys. Yung Corvus sieni. Ay, first time, guys. Oh my God. Kinikilabutan ako. Sarap ng feeling. Nakaka-excite. Alam mo yung first time mo makakita ng mushroom, guys, and you'll be able to find something edible sa gubat. Iba talaga ang feeling na excite ako. Oh my God, nawala ang pagod ko today. Hello, as in. Tapos natuwa din si Nico. Oh my God. Meron ako nakita. First time talaga. So mag-check pa ako dito. Titingnan ko pa. Baka meron pa akong makita. Puntahan natin yung area doon, guys, na na-harvest yung mga puno. Kasi may mga spruce doon. Pero bago yan, tatawid muna tayo dito sa maliit nila na kanal, guys. Tingnan nyo ang kanal dito, ang linis, diba? Wala ang kabaso-basura. Check lang naman natin. We're not gonna expect anything. Grabe talaga. Natutuwa talaga ako. Unexpected man yun, na makita ko yun today. As you can see, guys, itong forest na to, sobrang nabalintong-balintong yung mga lupa niya. And since na-harvest na itong forest na to, meron na rin mga bagong tanim dito, guys. And yung mga tinanim nila is itong mga kuivo. Yan, kuivo yan siya. Yun pa, doon. Naglaray sila, guys. So, kuivo yung mga
tinanim dito. And ganito yung environment na gustong tubuan ng mga Corvaceae. Yung unexpected area guys na parang wala lang siya. Ganyan yung mga nabungkal-bungkal na areas. Mag-check ako doon banda, baka meron akong makita. Pero kung wala, okay lang naman. So, andito na kami sa bahay, guys. And I'm so happy kahit na 4 na piraso lang yung nakuha ko or nahanap ko na mga Corvaceae. Kasi this is the first time, guys, na makapag-pick ako nito. And nakita ko talaga siya in person. So, nice meeting you, Corvaceae. Diba? Ang ganda nila tingnan, guys. This is poisonous, guys. Pero pag na-prepare ito ng tama, this is a very delicious food. Napakasarap na mushroom na to. And mahal din ito sa Finland, guys. This is about mga 1,000, hindi 1,000, mga 5,000 dyan sa atin sa Pilipinas. Yung mga per kilo yata nito, if I remember it right. Kasi nga, they really blend with nature. Tingnan nyo naman yung color niya, color brown din siya. And parang kaitsura din kasi talaga siya ng mga pine cones kapag na-mix siya sa forest. Kaya mahirap siyang hanapin. Tingnan nyo, ang ganda niya, guys. Ang sarap ng feeling na makahanap ng edible food sa forest. Lalo na, this is for free. And I'm so happy kasi first time ko ito. And this year, guys, na makakita. And I'm so happy na nakakita talaga ako. Di talaga mabayaran yung tuwa ko, guys. As in, simple things really makes me happy. Lalo na itong mga mushrooms. And kapag nasa gubat ako, ang sarap sa pakiramdam. Ganyan yung itsura niya, guys. O, kulukulubot siya. Para talaga siyang utak. Yan, o. Kulukulubot. Tapos, sobrang malambot siya, guys. Pero ito is hindi natin siya pwedeng tikman right now. Kailangan itong lutuin. Kahit pa 4 lang ito na piraso, guys, lulutuin ko to. Kasi gusto ko talaga i-try kung gaano ba kasarap itong mushroom na to, guys. Because people in Finland are really like telling me na na sobrang sarap nito. Kahit doon sa Finnish group, sobrang na-amaze sa mga tao kahit meron silang konti lang na nakikita. And this year, konti lang sila, guys. Kaya konti lang din yung nahanap ko. Nag-try kami sa ibang forest ni Nico pero wala na kaming mahanap, guys. Ito lang talaga. Yan, sobrang ganda, uy. I'm so happy. Kahanap ako ng Corvaceae. Sobrang ganda niyang tingnan, guys. So, paano ito linisin? So, the usual thing na paglilinis ng mushroom, kailangan lang siyang i-brush kasi nga, dun ito tumutubo sa mga sandy area. So, yung bottom nito, guys, iniwan ko na doon, pinutol ko na siya. And itong mushroom na to, kapag pinik mo siya, guys, hindi mo siya kailangang tabunan yung kanyang place kung saan mo ito nakuha. Kasi nga, hindi ito tutubo sa same place the next year. Tutubo kasi itong mushroom na to different areas, basta yung area na yon is nasira yung structure ng lupa. Like example, nabungkal or may mga cracks, ganon. Kaya okay lang siya na hindi tabunan yung area na yon na pinagkunan mo. Kasi nga hindi din siya tutubo doon sa area na yon the following year. Isang beses lang siya tutubo sa area na yon. Example, yung mga areas na mga na-harvest yung mga puno, guys, is tutubo siya doon kasi nasira yung lupa or nabungkal yung mga lupa. Pero kapag nag-start na rin na may tumubo doon na mga puno, hindi na rin siya babalik, guys. Kasi kapag na-covered na siya ng grass yung area na yon, hindi natutubuan ng ganitong klaseng mushroom. Like example, mga areas na na-burn, ito is tutubo din ito siya. Yung mga areas na nasunog, kunwari nag-forest fire, yung may mga abo, ito, tutubo itong ganitong klaseng mushroom. Kasi kapag nasunog yung forest, guys, it's also good na magsunog ng forest kasi new plants and new species will grow. Dito sa Finland, guys, meron silang sistema na pwede kang magsunog ng forest basta makontrol mo yung fire. Pero kapag nag-forest fire, yun naman ang hindi din maganda. But
But yeah, kapag nasunog nga yung forest guys, or kunwari may mga abo dun sa forest na yun, it's also good for the nature kasi nga new species will come and new species will grow and new mushrooms like this one. Pati yung mga true morels is tutubo din. Ang tawag dito guys is false morels or Corvaceae. Ang ganda, 'di ba?